Hello sa inyo. Alam kong iba sa inyo ay gumagamit na ng ganitong humidifier. So, itong humidifier na to is almost 1 year na namin ginagamit. So, papakita ko lang sa inyo kung paano yung paglalagay ng tubig sa kanya. So, ganyan. Kapag gumagamit kayo ng ganyan, kailangan araw-araw niyo siyang nilinisan. Sewas na pinabayaan ninyo at hindi nga nalinisan, nagkakaroon siya ng dumi-dumi. Dumi-dumi. So, kailangan, siyempre, kailangan lagi siyang malinis. Tsaka, lagi nga papalitan yung tubig niya. So, ganyan, pag nalinis na ninyo, lalagyan natin siya ng tubig. Siguro ang tubig niyan is nasa 1 liter. 1 liter siya. Ang natakpalan niyan na humidifier na nabili namin is blue water. Ito blue water na humidifier na to, talagang matibay siya kasi almost 1 year na namin siyang gamit eh. Ang gamit naman ito is, kunwari, yung meron kayong kwarto na medyo kulob, tsaka medyo maliit lang yung kentana, konting hangin lang yung papasok, gano'n. O pwede rin naman yan sa sala, yan. Kasi minsan siyempre hindi natin maiiwasan na pag kulob yung area, siyempre magkaamoy kulob siya, o kaya hindi yung maganda yung yung amoy ng ating loob ng bahay. So, kailangan kung gusto nga na amoy fresh or mabango yung kwarto nyo or ang bahay ninyo, gagamit ka nito. So, yan, nilagyan ko na siya ng tubig. Mga 1 liter yan, pupunayin nyo lang siya. Pupunayin nyo lang yung container na yan. So, yung ginagawa ko, pinupuno ko yan. Tapos, ang kanyang, hanggang magdamaga na siya. Magdamaga na hindi siyang gagamitin. Kasi, kapag mas nagamit ko ito, nakaka-refresh kasi yung amoy ng bahay kapag merong ganito. Ganyan. Tapos, kapag once na napuno na ninyo yung container na yan, maglalagay kayo ng mga essential oil or mga scented oil na nabibili rin naman sa Shopee. So, pwedeng mga ilang pack na gusto ninyo, 1, 2, 3, depende sa gusto ninyo amoy. May mga iba-ibang scented yan. So, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan pwedeng makabili ng mga essential oil. Tapos yan yung pinaka-takpanan niya para hindi siya mag-leak. Ipitig nyo lang siya. Yan. Itong container ito, maabot ng mga magnabaga na siya. Pwede. Pag na yan pinanonin nyo. Tsaka pala, nakalimutan mo dyan, lalagyan din pala yung ng tubig yan. Yan. Pwede lagyan yan. Para siya, talagang magamit bisa ng magdamagan. Yan, punain mo lang ganyan. Tapos, saan mo ilalagay yung pinaka-takip ng kulay blue? Yan.
Once na ganyan lang pala ilalagay yan. Itatakbo lang siya. Yan. Siguraduhin ko na pantay nung baba tsaka hanggang taas para hindi siya magli nung pinakatubig niya sa loob. Tapos siya nung pinaka takip niya sa taas. Kasi meron din siyang yan. Naiikot yan kung gusto nyo, kung saan direksyon yung usok ang gusto nyo ilagay. Pwedeng ipagsamahin o pwedeng hiwalay. Yan. 360 naman yung pinaka-ikot niya kung saan nyo gusto. Tapos, ayan yung pag ilan nyo siya, kakabang siya ng ilaw, syempre. Yan. Pwedeng, depende sa gusto rin ba na lakas ng usok. Pwedeng malakas, pwedeng mahina. Depende sa gusto ninyo. Yan. Ang tatak niyan is blue water. Blue water. So, makikita natin dyan. Nandiyan na may usok na siya. Malakas yung pinaka-usok niyan. Unlike sa ibang humidifier na kahina. Malakas talaga yung usok. Yan siya. Naiikot yung pinaka-takip sa taas niyan. Kung saan gusto ninyong ilagay yung usok. Mas na merong ganyan. Di ba meron na siyang scent sa loob? Doon, bali yung scent niyan. Makangamoy na yan sa loob ng bahay. Mag-aamoy fresh na yung loob ng bahay. Kapag yan yung ginamit. So, ganyan lang siya. Pinaka-humidifier niya sa loob ng kwarto. Pwede sa sala. Sa mga gustong laging mabamoy yung bahay na pwedeng mong gamitin. Kung gusto mo ng ganteng humidifier, ilagay ko yung link sa comment section kung saan ko siya napili. So, check out na po. Tsaka follow din niyo po ang Heidi Online para sa mga product reviews. Salamat po sa panonood.